Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. I don't, sorry. No, we don't. Okay. No, we're too. I don't. Sorry, I don't. I guess he's your president. I haven't really visa. I could think about it. It was your hero. Yeah. Yes, national hero. Yes, sir. That's a Halina't ating kilalanin ang ating pambansang bayani at ang mga lugar na may kinalaman sa pamumuhay hanggang sa pagkamatay ng tao sa piso. Dito sa bayan ng Calamba, sa lalawigan ng Laguna, ipinanganak noong ika-19 ng Hunyo, taong 1861, si Jose Portasio Rizal Mercado y Alonso Realonda o mas kilala sa tawag ng si Rizal, ang pangpito sa 11 magkakapatid ng mag-asawang Don Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro na isang magsasaka ng tubo at katiwala ng malawak na lupain sa Calamba, at ang kanyang asawang si Doña Teodora Morales Alonso Realonda y Quintos na may mataas sa pinag-aralan na bibihira sa kababaihan noong panahong iyon. Ang ina ni Rizal ay mayroong isang tindahan sa ilalim ng kanilang bahay, gilingan ng trigo para maging harina at gawaan ng hamon. Si Rizal ay bininyagan ni Padre Rufino Collantes noong ika-22 ng Hunyo, taong 1861, sa simbahan ng Calamba na matatagpuan sa tapat lamang ng kanilang tahanan. May ituturing na nagmula sa may kayang pamilya si Jose Rizal. Sila ay nabibilang sa pangkat na prinsipalya at isa sa mga kinikilalang pamilya sa Calamba. Ang kanilang pamilya ay isa sa mga unang nakapagpagawa ng bahay na bato sa bayan na ito. Ito ay 2 palapag na bahay na gawa sa bato at matitigas na kahoy, at ito ay nakatayo malapit sa simbahan ng Calamba. Ang makikitang bahay ngayon sa Calamba, Laguna ay replika na lamang ng orihinal na bahay ng mga Rizal. Ito ay muling ipinaayos ng National Historical Institute at pininturahan ng kulay na berde upang pag-alala sa apelyido ni Rizal na nagmula sa salitang Espanyol na Rizal na nangangahulugang lunti ang lupang tinatamnan ng trigo. Sa loob ng bahay ay may 3 silid-tulugan, isa para sa magkakapatid na babae, isa para sa magkapatid na Jose at Pasiano, at isa para sa mag-asawang Don Francisco at Doña Teodora. Mayroon din itong pribadong aklatan na naglalaman ng 1,000 aklat para sa magkakapatid na Rizal. Matatagpuan ang kusina sa itaas na palapag ng bahay, kung saan makikita ang mga nakahilerang palayok na ginagamit na lutuan noong panahon nila. Makikita rin sa ikalawang palapag ng bahay ang palikuran. Mapapansin na ang palikuran ng panahong iyon ay kakaiba sa panahon ngayon. Sa tabi nito ay ang azotea, kung saan makikita ang balon. Sa likod bahay matatagpuan ang bahay-bahayang pinagawa ni Don Francisco para sa magkakapatid na Rizal. Ang puntod ng mag-asawang Don Francisco Mercado at Doña Teodora Alonso ay matatagpuan sa gilid ng kanilang bahay. Makikita rin sa bakuran ang estatwa ng Batang Pepe at ng kanyang asong si Usman. Si Rizal ay pinatapon at nanirahan sa dapitan ng 4 na taon bago siya dalhin at ikulong sa Fort Santiago noong ika-31 ng Hulyo taong 1876. Makikita din sa loob ng Fort Santiago ang Rizal Shrine, kung saan inaalala ang buhay ni Rizal lalo na noong mga huling araw niya. Makikita sa loob ng shrine ang iba't ibang salin sa ibang wika ng Mi Ultimo Adios, ang huling tulang sinulat niya upang mamaalam sa kanyang bayan.
Makikita din sa loob ang orihinal na mga gamit ni Rizal, mga librong pagmamay-ari niya, mga unang kopya ng mga nobelang kanyang isinulat at mga hayop na ipinangalan sa kanya. Pagpasok ng gate ng Fort Santiago ay makikita agad ang mga replika ng yapak ni Rizal noong siya ay nagmarcha simula sa kanyang selda papuntang Bagong Bayan para barilin. Ngunit dahil na rin sa katagalan ay hindi na napreserba ang ibang parte ng mga yapak ni Rizal. Ito ang selda kung saan nakakulong si Rizal at dito siya nagsimulang maglakad papuntang Bagong Bayan. Ito ang Rizal Park. Ang Rizal Park ay tinuturing na isa sa pinakamalaking park sa Timog Silangang Asya. Noong panahon ng Kastila, kilala ang lugar na ito bilang Bagong Bayan. Dito din ginaganap ang mga pagpatay sa mga rebeldeng Pilipino. Sa mismong poklot na ito, si Dr. Jose Rizal ay pinatay sa pamamagitan ng firing squad sa ganap na 7:03 ng umaga noong December 30, 1896. Dito sa Paco Cemetery o mas kilala na ngayon na Paco Park, sinasabing unang nilibing si Jose Rizal. Itinago sa loob ng sementeryo ng Paco ang kanyang mga labi matapos siyang barilin. Nung panahon ng 18th century, ito, ang Paco Cemetery na ito ay pangkalahatan. Hindi ito private na sementeryo. Dito dinala yung mga batang inabot ng cholera na nanggaling sa Jose Reyes nung panahon ng Kastila, mga 18th century yun. Pagkatapos, dyan sa 3 butas nila inilibing yung mga bata. 3 butas? Puro mga silyado yan. Hindi binuksan nung ipasok dyan. Ngayon, ginawa na itong park ngayon dahil nung 1912, ginawang bahayan ng mga squatter ito ng mga panahon na yun. Ayon sa kwento sa history sa internet. Dahil ako, ngayon lang naman ako dito. Ngayon, yung nalalaman ko lang, nung ginawang squatter ito, binawi ng government ng historical, NHI yata, NHI, historical, para i-renovate siya bilang isang magiging Paco Park Cemetery. Paco Park Cemetery. Ngayon, nung Paco Park Cemetery na ito, nagmula noon, hindi na ito pinaglilibingan. By 1925, ginawa na itong preserve na lahat yung mga nandyan sa butas na yan. Pinag-aalis na nung may pamilya, pagkatapos inilipat na kung saan yung iba, inilagay dyan sa chapel na yan, yung mga matataas na tao. Sa lahat yung natitira na yan, wala nang laman yan, pinagtatakpan na lang last year, September 1 up to October 16, last year. Inirobito nila yan, tinakpan na lang lahat yan. Hindi mo aakalaing dito ililibing si Rizal sapagkat siya ay hindi namatay dahil sa sakit. Ilang araw pagkatapos barilin si Rizal ay hinanap ng kanyang kapatid na si Narcisa ang kanyang mga labi sa iba't ibang sementeryo na malapit ngunit wala siyang nakitang bangkay ni Rizal. Sa isang araw ay may nakapagsabi sa kanyang sa sementeryo ng Paco ay may bagong libing na bangkay at binabantayan pa ng mga gwardiya sibil. Dali-dali itong pinuntahan ni Narcisa at sinulsulan na lamang niya ng pera ang isang gwardiya sibil para payagan siyang malagyan ng pabiliktad na initials na R.P.J. ang puntod ni Rizal. Hindi lumaon ay inilipat na ang mga labi ni Rizal sa Bagong Bayan kung saan siya binaril o mas kilala na ngayon bilang Luneta Park. Dito sa Bagong Bayan o mas kilala na Rizal Park o Luneta Park, inilipat ang mga labi ng ating mabansang bayani si Jose Rizal galing sa Paco Cemetery.
Bilisan mo man itong daigdig, tinig mo'y patuloy na maririnig. Lulan ng mga himig mong alay, nalipos ng pag-ibig. Pag-ibig sa bayang sa'yo'y nagluwal, at sa manggagawang labis mong minahal. Ang tulad mo ay di malilimot habang kami ay narito. Marami pang dapat imulat kasama, lipunay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy. Marami pang dapat imulat kasama, lipunay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy. Marami yung madalang man ang iyong naging ambag, basta't para sa bayan, kabayanihan ang tawag. Tanyago, karaniwan, kamang tulad ko, ang buhay mong alay ay buhay ko. Marami pang dapat imulat kasama, lipunay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy. Marami pang dapat imulat kasama, lipunay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy. Pag-ibig sa bayang sa'yo'y nagluwal, at sa manggagawang labis mong minahal. Ang tulad mo ay di malilimot habang kami ay narito. Ang tulad mo ay di malilimot habang kami ay narito.